Wala na ang mga baboy sa aking kulungan at tinanggal na rin ang mga yero dahil laganap na ang ESF guys dito sa aming lugar. Hello guys, magandang umaga, happy farming. Natalian na natin si Max guys at first time niya palang matalian. Hindi pa siya nakaranas na matalian simula nung maliit pa siya. Kaya medyo nahirapan tayo na malagyan siya ng tali. Ililipat natin siya ng kulungan guys. Kaya nilagyan natin siya ng tali dahil ngayon pa lang siya nakaranas na mailabas sa kanyang kulungan. At mayroon rin tayong dalang pagkain niya para sumunod siya sa atin. Idadaan kasi natin siya sa palayan. Mahirap talaga guys kapag ang baboy nyo ay hindi pa nakaranas ng tali simula pagkabata niya. Tapos medyo malayo pa ang inyong paglilipatan. Buti na lang nauto natin siya guys. At may alam rin tayo kung paano natin ilipat ang ating baboy na hindi na stress. Ganon din guys ang ginawa natin sa ating 5 baboy na buntis. Kaya madali lang natin silang nailipat na hindi rin na stress. May masama rin kasing epekto yan sa kanilang pagbubuntis. Pwede silang makunan o kumonti ang anak. Ayan guys, nailipat na natin si Max dito sa bago niyang kulungan at nagbubungkal na agad. Ang mga biik ay naidala na rin natin. Gumamit lang tayo ng sako para mas marami-rami ang ating madala papunta dito. At kahit hindi pa tapos ang kanilang kulungan ay naka-ready na sila guys, pero malapit na rin matapos yan. Ayan na guys, napakawalan na natin sila sa kanilang kulungan. Mamaya ay lalagyan na rin natin ng bubong para mayroon silang silungan kapag uulan. Medyo maliit nga lang ang kanilang kulungan kumpara doon sa dati nilang kulungan. Minadali lang kasi natin guys na mailipat sila dito. Pero sa mga ilang araw ay lalakihan din natin yan guys para medyo malaki rin ang kanilang space. Ang 5 inahin na buntis guys ay nandito na rin. Si Gina, si MJ, si Pia, si Karen at si Bernadette. Guys, siguro nagtataka kayo kung bakit nilipat natin ang aking mga baboy dito sa sagingan at malayo sa dati nating kulungan. Dahil yan guys sa ASF, kailangan natin silang iiwas para hindi naman masayang ang ating pinagpaguran. Sa ibang barangay kasi guys dito sa aming lugar ay pinapatay na ang mga baboy. Kahit kasi nag-iingat ka at ang iyong baboy ay wala namang sakit at malulusog, tapos ang sa kapitbahay mo naman ay nagkasakit, ay damay guys sa papatayin. Kinukuryente ang mga baboy na malapit sa baboy na may sakit. Kaya kahit ginagawa natin ang paraan guys na hindi magkasakit ang ating baboy, ay kinakabahan pa rin tayo. Kaya inalayo na natin ang ating mga baboy sa kabahayan na mayroon ring mga baboy para hindi madamay kung sakali man na ang baboy nila ay magkasakit. Ganyan kalayo guys ang pinaglipatan ng ating mga baboy. Yung dati nating kulungan ay yung may yero. Ayan guys, mas maganda na yung iniiwas na natin sila. Masakit rin kasi guys na makita mo ang baboy mo na pinapatay ng ibang tao, pero wala namang masamang karamdaman ang iyong baboy, tapos hindi pa tayo nakakabawi sa pag-aalaga sa kanila. Yan guys ang paraan ko para makaiwas sa ESF dahil nagkakaubusan ng mga baboy dito sa aming lugar. Tuloy-tuloy pa rin naman ang ating pag-disinfect gamit ang krudo o diesel. Pero bukod kasi doon, kailangan rin nating iwasan ang mga may alagang baboy. Kailangan mailayo rin natin sila dahil
Kung may magkasakit nga naman sa ibang nag-aalaga ng baboy, ay madadamay rin ang baboy mo kahit sobrang ingat ka pa. Mas maganda rin dito guys sa bagong nilipatan nila na kulungan dahil maraming makakain ang ating mga alagang baboy. Maraming saging na pwedeng ipakain sa kanila. Katawan ng saging at dahon ng saging, mayroon ding niyog. Sa mga biik naman natin guys, ay mayroon ding ipil-ipil na pwedeng ibigay para sa kanila bukod sa katawan ng saging at dahon ng saging. Balikan natin guys ang dating kulungan ng aking mga native na baboy. Ayan guys, wala nang mga yero dahil inilagay na natin doon sa kanilang bagong kulungan. Magagamit pa rin naman natin guys itong dati nilang kulungan. Kapag wala ng ESF, pwede nating ilagay dito ang kanilang biik na pang dispose. Pwede rin nating lagyan ng dagdag na inahin ang ibang kulungan. Yan ang dasal natin guys, ang mailigtas ang ating mga baboy sa ESF, para kapag wala ng ESF, pwede na tayo mag-expand ng ating baboyan. Hindi na natin sila kukunin dun sa bago nilang kulungan at magdadagdag na lang tayo ng inahin na ilalagay dito sa dati nilang kulungan. Guys, kailangan talaga mayroon tayong plano kung tayo ay mag-aalaga ng baboy, dahil ang kalaban natin dito ay ang sakit o ang ESF, pati na rin ang pagbaba ng presyo. Kaya kailangan kung darating ang mga bagay na yan, ay mayroon talaga tayong plano kung anong gagawin natin. Mas maganda na rin yung may ginagawa tayong paraan talaga kaysa hintayin na lang natin. So paano guys, hanggang dito na lang sa mga baguhan at ngayon pala nakadalaw sa aking channel, paki-like and subscribe naman guys para lagi kayong updated sa mga susunod pa na video na aking gagawin. Maraming salamat guys. Bye bye.